Hello mga mommies! Bago kami dito sa YouTube. Panoorin natin kung paano namin nalaman na ang aming 2-year-old noon ay may autism. Bago magsimula, mag-like at subscribe sa aming channel at mag-on ng notification. So ano-ano nga ba mga mommy ang nagdulot sa akin na magpa-check up sa neurodevelopmental pediatrician nung 2 years old pa lamang si Ari? Lagi siyang nakatiptoe pag naglalakad. Kahit nakatayo lang, minsan nakatiptoe din siya. Pangalawa, lagi niyang gustong nakasara yung mga pintuan ng mga kwarto o kaya man yung mga pintuan ng mga cabinet. Di siya mapakali mga mommy. Pangatlo, lagi siya nagsistim. Laging paulit-ulit siyang gumagawa ng isang action sa katawan niya o kaya nag-iingay siya na parehas-parehas lang, paulit-ulit lang. Hindi nag-eye contact si Ari pag tinawag mo. Hindi rin siya lumilingon. Mahilig siya magtanggal ng shoes. Tignan mo dito, wala siyang shoes. Gusto niya maglakad ng paa-paa. Minsan, nag-hand flap din siya. Para siyang ibon na gustong lumipad. Sobrang hirap pakainin ito. Gusto lang niya yung mga plain tsaka yung mga food na alam niya. Para sa akin mga mi, pinaka-importante sa lahat, speech delay. Hirap kasi makipag-communicate sa bata kung hindi siya nagsasalita o hindi niya sinasabi kung ano yung kailangan niya o ano yung gusto niya. Lumabas ang COVID-19 outbreak sa mundo nung 1 to 2 years old si Ari, kaya lalo kaming nakulong sa bahay. Naisip namin na ipasok siya sa play-based virtual class na Tiny Labs. Nagpakita ng isa pang simptomas si Ari dahil wala siyang focus kay teacher. Kaya pumila na kami sa online assessment ng PCMC. Website link dito, naka-red. Halos 3 oras ang interview sa akin at question and answer kay Ari. Via Zoom po ito. After siguro ng mga 3 weeks, tinawagan na ako ni Doc. Sinabi at in-explain sa akin na may autism spectrum disorder si Ari, level 2. Para sa akin, hindi na ako nagulat mga mi. Ang daming simptomas at senyales. Nagtanong na lang ako kay Doc, anong magagawa namin moving forward? Nirekomenda ni Doc na mag-hearing test na Baer kasi nga, delayed ang speech ni Ari. Nirekomenda rin niya 2 times a week speech therapy and 2 times a week occupational therapy. Bago pa tumawag si Doc, na-research ko na ang autism spectrum disorder. Kaya ready na rin ako kung anong mga sinabi ni Doc at nagtanong na lang talaga ako sa kanya ang specific na magagawa namin para kay Ari. Lifelong condition na rin kasi ito. Naghanap agad kami ng nearby occupational and speech therapy centers. Nahanap namin ang Play Plus Therapy Center at naging regular si Ari doon for 2 years. Laking pasasalamat ko sa mga teachers ni Ari dito dahil ang daming improvements sa developmental delays niya. Nag-enroll rin kami kay Ari ng preschool malapit sa therapy center at doon siya natutong makisalumuha sa mga bata. Isa rin sa rekomendasyon ni Doc ang ipasok si Ari sa small class size preschool. Paluwag na ang restrictions ng pandemic kaya lalo naming pinasyal si Ari. First time niya sa beach. Alam kong madaming sensory overload sa experience na ito, kaya ready kami sa reaction niya. Happy siya. Nag-overnight kami sa Tagaytay at nag-sky ranch bago umuwi ng Maynila. Sobrang bilis lang namin dito dahil hindi komportable si Ari na sensory overload siya. Bumisita kami sa Manila Zoo at nag-enjoy naman siya dito. Sobrang nag-improve ang speech ni Ari after 9 months of speech therapy. Pumunta naman kami sa Pinto Art Museum. Okay naman din ang mood niya dito. Nagtanggal lang ng shoes pero happy naman. Napansin namin na mabilis magpalit ng mood si Ari. Una, sobrang saya niya. Tapos, bigla na lang siya magagalit. After 1 year ng diagnosis ni Doc, nakapag-book na kami ng reassessment sa bagong DevPed. Dito na kami kay Doc Rory sa MCM Fundamentals sa SM Mega Mall. Humingi na rin ako kay Doc ng MedCert para makakuha kami ng PWD ID. Sobrang saya namin dahil level 1 na lang ang ASD ni Ari.
Sa preschool graduation, behave naman siya sa stage. May konting stimming lang sa kanyang classmates. Madalas niya ito ginagawa pag may anxiety or nervyos. Napansin namin na mahilig siya sa tubig. Naisipan ko na mag-ipon para magbakasyon kami sa dagat para sa kanyang 4th birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Some more? Oh, yay! Meron pa rin sensory sensitivities at mabilis ma-overwhelm sa noise, crowds, and bright lights. Mabilis siya magalit at mainip lalo na pag hindi siya ang nasunod sa gusto niya. After 10 months, bumalik kami ulit kay Doc for another reassessment and madami na talagang improvements sa development niya. Naituring ni Doc na mild ang kanyang autism. Subaybayan niyo kami sa aming ARI Adventures at huwag kalimutan mag-subscribe. Bye!